LTFRB Regional Office 5 nanindigan na tapos na ang konsolidasyon na ibinigay sa mga traditional na jeepney kaya't pamamasada hanggang Enero 31 na lamang. Nanindigan ng Land Transportation Office, Franchising and Regulatory Board Regional Office 5 na tapos na ang konsolidasyon at pamamasada ng mga tradisyonal na jeepney kung kaya't hindi napapayagang makapamasada ang mga unconsolidated jeepneys matapos ang Enero at 31. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Shaira Galvez. Ito ay makaraang magpasya ang sangguniang palalawigan na magpasa ng resolusyon na naglalayong hilingin na palawigin pa ang konsolidasyon at pamamasada ng mga traditional na jeepney na apektado ng modernization program ng gobyerno. Ayon kay Regional Director Joel De Feo, sa Pebrero ay ituturing ng pribadong sasakyan ang mga unconsolidated jeepneys kung kaya't hindi na sila maaaring gamitin sa pamamasada. So, with the recent issuance under Board Resolution number 2, LTFRB is allowing for those who did not consolidate to operate until January 31, 2024. So, lahat pa po kayo makakabiyahe. But, kung kayo po ay may karapatan pang mag-consolidate, as of now po, in the recent directive, hindi na po kayo pwede mag-consolidate o mag-form ng any juridical entity. So, extended lang po ang operation ninyo until January 31, 2024. So, after that, we will wait for another directive. Kung ano man po. So, considering that there is a pending petition in the Supreme Court. Gayunman, maaari pa rin umanong magbago ang polisiya depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng mga transport organizations na humihiling na i-extend ang consolidation ng mga traditional na jeepneys. Una rito, nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng LTFRB at mga leader ng transport sector sa sesyon ng sanggunian para pag-usapan ang iba't ibang mga usapin na may kaugnayan sa jeepney modernization program ng gobyerno. Napagkasunduan na sa pamumuno ni Vice Governor Ascucha ay ipapaabot nila sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang ipapasang resolusyon ng SP sa layuning matulungan ang mga operators at drivers ng mga traditional na jeepney na hindi pa nakapaloob sa consolidation. Inaasahang nakapaloob sa ipapasang resolusyon ng SP ang mga dahilan at mga batayan kung bakit dapat na i-extend pa ang consolidation ng mga traditional jeepneys sa lalawigan at palawigin pa ang pamamasada ng mga ito. Katulad po ng sinasabi ni Arnie kanina, yung sinasabi ninyo na mag-extend yung ating sa January 31, but it is up to the Supreme Court what they're going to do, if they're going to extend it or not, purely because ito po ay national policy na. Ito na po ang ini-implement ng ating national government. So the part naman po namin ay what we can do, ay pwede po kami gumawa ng solution na asking the national government kahit pa paano ay extend din po itong implementation. It really depends on national government. How are they going to handle this? It really depends if ang magnitude ba nito ay masyado nang malaki sa buong Pilipinas o ang magnitude ng problemang ito ay miniature lang, konti lang. So, really po, importante dito ay we supported you with a resolution asking the national government na ito po ay ma-extend kahit pa paano. And if the national government will hear our resolutions, therefore, we have to thank them purely because sila po ay nakilingon sa atin. But it really depends on the decision of the Supreme Court. How are they going to proceed with this kind of problem that we have? But be as it may, that is now in this, we are now in this current situation. Are there any alternatives that the LTFRB can provide for the transport sector that are not consolidated as of the moment? Samantala, muling iginiit ng mga tsuper at operator sa lalawigan na ang pangunahing dahilan
kung bakit hinihiling nila na ipagpaliban ang pagpapatupad ng modernization program ay dahil sa hindi nila kayang bayaran ang mga modernong pampasaherong jeepneys na nagkakalaga umano ng halos 3 milyong piso. With regards to doon sa cooperative, just to be honest, wala po kaming pang-equity. Wala po kaming sabihin na natin, pang-paid-up capital. Do you think, kung halimbawa po kami merong bank deposit of something like, sabihin na natin, 100,000, do you think the bank will allow us just for 1 unit lang? Para sa CNTV News, Shaira Galvez.